Sa kabila ng napakaraming sundalo ng Allied Forces, 85,000 laban sa 36,000 na sundalong Hapon ay natalo ang Allied Forces. Dahil dito, inaguran itong the greatest defeat of British Empire. Ang sinasabing Allied Forces ay binubuo ng mga Australian, British, Malayan at Indian na sundalo. Sa kabila ng kanilang advantage, lamang pa rin ang mga sundalong Hapon sa combat experience. Makalipas ang ilang araw na labanan, iniwan ng Allied Forces ang Malayan Peninsula. Pinasabog ang nagdudugtong na tulay mula Malay hanggang isla ng Singapore. At noong alas 8:30 ng gabi, February 8, 1942, sumalakay ang 13,000 sundalong Hapon. Maraming Allied Forces ang nalagas. February 11, 1942, sumalakay ulit ang sundalong Hapon sa Allied Forces na pinamumunuan ni General Percival. At dito ay napaisip si General Percival na ang mga sundalong Hapon ay unstoppable. Ang hindi alam ng General ay malapit na ring umatras ang Japanese Army dahil malaki na rin ang nabawas sa kanilang bilang. Dahil dito, utak ang ginamit ni General Tomoyuki Yamashita. Nagpadala siya ng mensahe sa kalaban na sumuko na ang mga ito. February 13, 1942, ang Allied Forces ay tuluyan ng umatras sa hilagang bahagi ng isla papuntang lungsod ng Singapore. February 14, 1942, nasakop ng sundalong Hapon ang isang ospital na kung saan ay dito nagpapagaling ang Allied Forces na mga sundalong sugatan. At sa kabila ng walang kalaban-labang mga sundalo, pinagpapatay lahat ito ng mga sundalong Hapon. Dahil sa kanilang napipintong pagkatalo, ilang senior officer ni General Percival ang nagpayo ng pagsuko para maiwasan ang pagkaubos ng kanilang mga sundalo at maiwasan na rin ang paghihirap ng mga sibilyan sa maliit na lungsod ng Singapore. Pagsapit ng February 15, 1942, nagpatawag ng pulong si General Percival at nagkasundo sila sa dalawang opsyon. Una ay lumaban, pangalawa ay sumuko. Ito ang pinili ni General Percival. At dahil nga dito ay tuluyan ng nagapi ng mga sundalong Hapon ang Allied Forces. Ayon sa modernong pag-aanalisa, ang pagsuko ng sundalong Singapore sa Hapon ay hindi dapat nangyari dahil sa laki ng kanilang bilang. Dapat naging agresibo ang mga pinuno nito. Ayon mismo kay Yamashita, kung itinuloy lang ni Percival ang plano niyang pagsalakay. Dahil sa nangyari, nabihag lahat ang Allied Forces na mga sundalo. Lahat sila ay ginawang alipin ng mga sundalong Hapon. Ito ang naging dahilan kaya napasa kamay ng mga Japanese Army ang battle box ng Singapore. Sa ngayon mga Kamindurahin TV ay pupuntahan natin ang Fort Canning kung saan ay dito nga matatagpuan ang battle box na napasa kamay ng mga sundalong Hapon noong 1942. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurahin TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Ito na ang Fort Canning Hills. Mula dito ay maglalakad tayo ng halos 1 kilometro para marating natin ang tinaguriang battle box ng Singapore. Ayon dito sa sign na ating nakitang yun, ay maglalakad pa tayo ng 850 meters para nga marating natin yung sinasabing tunnel.
Napakaganda dito sa lugar mga Kamindurahin TV. Hindi mo aakalain na sa isang syudad ng Singapore ay makakakita tayo ng Gartong Hills na mayroong malalaking punong kahoy. Na kung iisipin mo ay nasa isang malaking kuba tayo. Ang pagkakaiba lang nga dito, ang bawat hakbang na ating nilalakaran ay simentado. Napakalinis, masarap maglakad, malamig at hindi gaanong nakakapagod. Pagdating nga natin dito sa malapit sa Battle Box ay may napansin tayong isang parang tunnel na maliit. Papasukin natin ito dahil sanay na naman tayong pumasok ng mga tunnel. May ilan na rin tayong pinasok na tunnel dyan sa Pilipinas. Ito ay hindi rin kaibahan dyan sa tunnel dyan sa atin sa Pilipinas. Gawa rin ito ng tao. So mga Kamindurahin TV, pupunta na nga tayo dito sa may Port Canning, yung pinakang opisina nila. Alamin natin kung mayroon bayad ang pagpasok dito nga sa Battle Box. Ayon dun sa in-charge nating nakausap, pre-entrance ito, wala tayong babayaran sa ating pagpasok dito nga sa Battle Box. To take video. No problem. No problem. All right. Thank you, sir. Thank Okay, you. no restriction. All right. Thank you. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurahin TV, panibagong araw, panibagong vlog. At sa pagkakataong ito, wala tayo sa Pilipinas. Andito ngayon tayo sa Singapore at pinuntahan natin ng isang makasaysayan na namang lugar dito nga sa Singapore, ang Battle Box. Ito ay natayo pa noong 1936, natapos ito noong 1939 at meron itong 26 na rooms na kung saan ay ginamit nga ng Japanese during World War II. Kaya ito ang ating papasukin ngayon. Tara! So we will go back. Yes. Once you go back to the visitor center, we will show you. Ang malaki lang pagkakaiba ng tunnel na ito sa Pilipinas, hindi ito naging madugo, walang naganap na labanan sa loob ng tunnel na ito dahil nga bago pa makarating ang mga sundalong Hapon ay sumuko na ang grupo ni na General Percival sa mga sundalong Hapon. Ayon doon sa guide na ating kasama kanina ay makikita pa rin natin ang ilang pang gamit na naiwan sa loob gaya ng typewriter at mga lumang telepono. Try ko kung gumagana pa tong typewriter na to. Okay pa. So, working pa yung kanilang typewriter. Grabe, napa-reserve pa nila yun. Ito yung telepono. Mga Kamindurahin TV, kung mapapansin ninyo ang mga nakasulat sa wall, ay palatandaan ng lugar na ito na tinambayan ng tropa ng Hapon noong pangalawang digmaan dito nga sa Singapore. Daanan nga natin yung kanilang CR dito at ayon nga dun sa ating nabasa, ang CR na ito ay naka-assign
base sa ranggo ng bawat sundalo. Ang nakikita nyo ay isang kaganapan ng pagpupulong ni na General Percival noong February 15, 1942 sa kanilang gagawing pagsuko nga sa mga Hapon. Para sa isang kasaysayan ng isang digmaan ang nangyari sa grupo ng Allied Forces at ang ginawa nilang pagsuko sa kamay ng mga Hapon ay isang nakadidismayang pangyayari sa pagitan ng isang labanan dahil sa laki ng kanilang bilang at puwersa ay nagapi pa rin sila ng mga sundalong Hapon. Pagkatapos ng digmaan ay napiling punong ministro si Lee Kuan Yew at napabilang ito sa Malaysia noong Setyembre taong 1963. Taong 1964, ipinahayag ang kagustuhan nitong humiwalay dahil sa pagkakaiba ng kanilang paniniwala at ang araw ng kalayaan ay nakamit nila noong August 9, 1965. At lumipas nga ang maraming taon at binuksan sa publiko ang lugar na ito, ang Battle Box, at ngayon nga ay isa ng tourist attraction dito sa Singapore. Kaya kung sakali na bibisitahin nyo ang bansang Singapore ay huwag nyong kalimutan na daanan o pasyalan ang pinakamakasaysayang lugar, ang Battle Box. Para sa ating mga viewers at mga Kamindurahin TV, palabas na nga tayo ng Battle Box na ating in-explore ngayong araw na ito. Mga Kamindurahin TV, dito nga natatapos ang ating pag-explore dito sa Battle Box na matatagpuan mo nga dito sa Fort Canning. Kung nagustuhan nyo yung aking vlog, paki-like, paki-share, and paki-subscribe na rin. Maraming salamat po. At bago nga natin tuluyang tapusin ang ating vlog ay nais ko munang i-shoutout itong ating mga nakilalang kababayan dito nga mismo sa Fort Canning, Singapore. Meron ka ba sa shoutout? Naiyak ako! Yeah. Ako may shoutout. May shoutout ko yung taga Sambuanga City, may family na ako. Ano apelyido mo? Anong family? Pasaan. Pasaan family. Saan kayo sa Pilipinas, ma? At dito rin natin napagkalaman na ang maraming bilang nating mga OFW sa lugar ay dito nagkikita-kita sa araw ng kanilang day off sa Fort Canning. Salamat Singapore at hanggang sa muli.